ng NBI Olongapo District Office at Special Task Force ang 6 na individual na umano'y nagtatangkang baguhin ang resulta ng botohan gamit ang automated voting machines upang matiyak ang panalo ng isang mayoral candidate. Kinilala ang mga suspek na sina Roland Ucab E. Baison, Jody Abalos E. Almazan, Joseph Ong E. Gamao, Cherilyn Adriano E. Umlas, Ralph Edward Salas E. De Luna at Francis James Mapua E. Lescano. Nagsimula ang investigasyon nang i-refer ng Commission on Elections o COMELEC ang sumbong ni Montefalcon sa NBI. Ayon kay Montefalcon, inialok siya ng mga suspek ng tiyak na panalo kapalit ng 30 milyong piso. Noong Abril 2025, nilapitan umano siya ni Jody Abalos at Cherilyn Adriano at sinabing may connection sila sa COMELEC at kayang baguhin ang resulta ng halalan gamit ang automated counting machines. Ipinagmamalaki pa ni Abalos na siya raw ang pamangkin ni senatorial candidate Benhur Abalos at apo ng dating COMELEC chairman Benjamin Abalos. Dahil sa pagdududa, agad na nagsumbong si Montefalcon sa COMELEC at nagsumiti ng screenshots ng kanilang usapan. Inirefer ito sa NBI although na nagplano agad ng entrapment operation katuwang ang NBI-STF. Noong Mayo 8, 2025, nagpanggap si Montefalcon na papayag sa alok at makipagkita sa mga suspek sa isang hotel sa Quezon City. Doon humingi ang mga suspek ng 15 milyong piso bilang paunang bayad at ang natitirang 15 milyong piso ay ibibigay umano pagkatapos ng halalan. 3 suspek na sina Adriano, Abalos at Ong ang nakipagkita kay Montefalcon sa hotel lobby habang ang 3 iba pa na sina Ucab, Salas at Mapua ang kasama niya sa isang kwarto kung saan naganap ang aktwal na transaksyon. Matapos maibigay ang mark money, sabay na inaresto ng mga operatiba ang 6 na suspek. Last night, nagkasundo sila, they will meet at Seda Hotel in Quezon City para ibigay yung 15 million initial payment. Nagpapakilala sila na they have connection or sa COMELEC. Ang ginawa ko, tumawag ako sa COMELEC main office at nag-report at nag-request ng investigation. So ang sabi ng main office, gumawa ka ng complaint. Gumawa naman ako, in-attach ko yung mga screenshot ng communication namin. At sabi ng main office, i-refer nila sa regional office COMELEC. So hanggang sa umabot na sa NBI. Nang tanungin si Salas tungkol sa mga hard copies, sinabi nitong may nakahanda silang 18,000 blank ballots na ipapalit umano kapag naibigay na ang kabuang halagang 30 milyong piso. But through mobile phones na may access doon sa counting machines, it may be possible on that regard. So ang gagawin po namin, yung na-seize namin na mobile phone, i-undergo namin sa forensics, i-check namin yung allegation ng application, kung ano ang capability at functionality nito. According to Ralph Salas, who is behind us, meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. Itinanggi naman ni Salas ang mga paratang. Bali po, na-involve lang po ako nung Wednesday night. Wednesday night po ako na-involve. So hindi po ako nag-approach sa kanila para mag-offer po ng pang ano po, yung parang gagawin. Hindi po ako nag-offer. Sila po yung lumapit sa akin kung kaya pa po bang ilabid. Aminado si Abalos na kamag-anak siya ng dating kalihim. Ngunit giit niya, hindi siya ang lumapit kay Montefalcon. Anya nag-refer lang siya dahil may bahagi siya sa 30 milyong piso. Pinsan po ng father. Father po. So uncle niyo po siya? Yes, sir. Kilala po niya kayo directly? Yes, sir. Kailan po kayo huli ng usa? Nung reunion po. Personally, sir, gusto kong kumita, siyempre. Kasi binigyan po ako ng, sabi nila, meron kang percentage yan. Okay, ganun. Doon sa, sir, sa 30 million
na sinasabi nila yung 5 million po para sa mga ahente. Yung 5 million, 1/3 ang sayo. So yun lang po ang ano po sir. So magkano yung figure nga sir na maliwanag sa inyo po sir? 1 point something po. Nagturuan ng ilan sa mga sospek at itinanggi ang mga akusasyon. Magkasama po kami ni Joseph. Ang ahente lang po kami. May mga nagsabi lang po na doon sa nag-text sa akin na sila daw po ay may contact na sa service provider daw po ng pamilya. Yun lang po ang Tapos naipatukol po sa kanila. Panglapas po, agent lang po talaga kami po. Kasong estafa, usurpation of authority at paglabag sa automated election system law ang isinampa sa mga suspek. Patuloy ang investigasyon ng NBI kung may totoong koneksyon sa COMELEC ang grupo. Babala ni Director Santiago, huwag basta magpapaniwala sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng gobyerno. Kinumpirma din ni Santiago na marami sa mga nagrereklamong kandidato na may parehong modus ang hindi nakikipagtulungan sa naturang ahensya. Hindi nakikipagtulungan yung iba, but then alam naman nila na scam. Maybe some of them na-scam na, nakapagbigay na. But umaasa sila na yun nga, mananalo sila. Para sa Diyos at sa mga hard copies, sinabi nitong may nakahanda silang 18,000 blank ballots na ipapalit umano kapag naibigay na ang kabuang halagang 30 milyong piso. But through mobile phones na may access doon sa counting machines, it may be possible on that regard. So ang gagawin po namin, yung na-seize namin na mobile phone, i-undergo namin sa forensics, i-check namin yung allegation ng application, kung ano ang capability at functionality nito. According to Ralph Salas, who is behind us, meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. Itinanggi naman ni Salas ang mga paratang. Bali po, na-involve lang po ako nung Wednesday night. Wednesday night po ako na-involve. So hindi po ako nag-approach sa kanila para mag-offer po ng pang ano po, yung parang gagawain. Hindi po ako nag-offer. Sila po yung lumapit sa akin kung kaya pa po bang ilabid. Aminado si Abalos na kamag-anak siya ng dating kalihim. Ngunit giit niya, hindi siya ang lumapit kay Montefalcon. Anya, nag-refer lang siya dahil may bahagi siya sa 30 milyong piso. Pinsan po ng father. Father po. So uncle niyo po siya? Yes sir. Kilala po niya kayo directly? Yes sir. Kailan po kayo huli ng usa? Nung reunion po. Personally sir, gusto kong kumita siyempre. Kasi binigyan po ako ng, sabi nila, meron kang percentage yan. Okay, ganun. Doon sa, sir, sa 30 million na sinasabi nila, yung 5 million po para sa mga ahente. Yung 5 million, 1/3 ang sayo. So yun lang po ang ano po, sir. So magkano yung figure nga sir na maliwanag sa inyo po sir? 1 point something po. Nagturuan ng ilan sa mga sospek at itinanggi ang mga akusasyon. Magkasama po kami ni Joseph. Ang ahente lang po kami. May mga nagsabi lang po na doon sa nag-text sa akin na sila daw po ay may contact na sa service provider daw po ng pamilya. Yun lang po ang Tapos naipatukol po sa kanila. Panglapas po, agent lang po talaga kami po. Kasong estafa, usurpation of authority at paglabag sa automated election system law ang isinampa sa mga suspek. Patuloy ang investigasyon ng NBI kung may totoong koneksyon sa COMELEC ang grupo. Babala ni Director Santiago, huwag basta magpapaniwala sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng gobyerno. Kinumpirma din ni Santiago na marami sa mga nagrereklamong kandidato na may parehong modus ang hindi nakikipagtulungan sa naturang ahensya. Hindi nakikipagtulungan yung iba, but then alam naman nila na scam. Maybe some of them na-scam na, nakapagbigay na. But umaasa sila na yun nga, mananalo sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Kasama ang kanyang mga abogado,
Personal na nagtungo si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng Department of Justice nitong Biyernes, Mayo 9. Buong kumpiyansang humarap si VP Sara sa preliminary investigation kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Ang mga reklamong ito ay nag-ugat sa umano'y pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ay nagpakita agad at nagbigay ng kanyang counter affidavit na naglalahad na nga ng mga kanyang mga dahilan kung bakit dapat hindi ipagpatuloy at ibasura na lamang yung mga paratang mga reklamo lamang sa kanya. Consistent lang naman po ang ating Vice President. Parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, no, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya, which ginawa niya today. Una nang tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang due process para kay VP Sara. Due process, pero yung with the past experiences, do you expect due process? Sabi ng mga abogado ko, wag daw ako magsasalita. Well, we expect due process. That's the minimum, no? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Sa kabila ng mga aligasyon, buo ang paniniwala ng kampo ni VP Sara na mananaig ang hustisya at mabibigyang diin ang tunay na layunin ng mga reklamong isinampa laban sa kanya. Nakatakda ang susunod na preliminary